Samantala, ano nga ba ang mga legal na hakbang na dapat ikonsidera kapag nais bumili ng bahay at lupa? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Ang sulat pong aming natanggap ay mula kay John Cañete ng Dasmariñas, Cavite. Nais daw niyang humingi ng payo patungkol sa ipinagbibili sa kanyang bahay at lupa. Ang titulo daw ay nakapangalan sa isang ginang Medino na may sukat na 100 square meters. At ang ginang na ito ay byuda at may 2 anak. Bago daw pumanaw si Ginang Medino, ipinagbili daw nito ang kalahati ng naturang lupa sa isang taong nagngangalang Steve at mayroon daw silang deed of sale. Makalipas daw ang 4 na taon matapos ang nasabing bilihan, nagpasya daw si Steve na ipagbili kay John ang lupang kanyang nabili. Ang tanong ni John ay kung maaari daw ba niya itong bilhin. Ano daw ang legal na hakbang upang mailipat niya ang titulo sa kanyang pangalan at magkano daw ang tamang presyo ng pagsasaayos nito. John, kinakailangan mo ang mga sumusunod na dokumento. Ang una ay notarized deed of absolute sale o pangalawa ay original transfer certificate of title. Pangatlo, certified true copy ng seller's title. Ika-4, certified true copy of tax declaration. Panglima ay original tax clearance. Pang-anim ay certificate of non-improvement kung ito ay lote lamang. Ika-7, original transfer tax fee na 75% of 1% ng inyong bilihang presyo. Ika-8, original certificate authorizing registration o CAR, kung saan ang seller ay madalas na nagbabayad ng capital gains tax ng 6% ng presyo ng bilihan. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makalalapit sa inyong abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.